said and put on record that because of corruption in the Bureau, kahit yung pagbukas at pagpatay ng mga jammer ay apektado. Nung panahon na yun. So, ibig sabihin, kahit pala maglagay kang ganun mga complicated na device, useless din dahil sa corruption. So, sana yung bagong mga jammer na sinasabi ni Secretary Aguirre, sana talaga masiguro na hindi mabaliwala yan dahil sa corruption. Tanong na ako kay JB. Yes, Your Honor. Para magkaboses tayo, JB. Parang, Thank you po. do you think pag walang cellphone, walang drug trade? For sure, Your Honor. 100%? 100%, Your Honor. Pwede naman magpasok pa rin ng droga kahit walang cellphone, yung mga bumibisita. Medyo mahirap, Your Honor. Mahihirapan talaga. Kasi ang contacts po, kailangan magsimula sa source natin outside Philippines. So, ang tatawag po, mga Chinese citizen, hindi ho makapag-establish ng pagpasok ng droga sa Pilipinas kung wala silang cellphone. So malinaw na pag kami nagplano, gumawa kami ng batas, basta masiguro na talagang walang makakapasok na cellphone, ay walang drug trade na mangyayari na. Yes, Your Honor. Malaking possibility. Second, gaano kalaking pera yung pinakamalaking nasa loob ng bilibid sa isang araw? Sa pagkakaalam mo, gaano kalaki? Para lang malaman namin. Pag Christmas season to New Year season, 30 to 50 million, maliit na po yun. Maliit. Apo, Your Honor. Kaya nasabi na grade na dineclare 1.6 million lang, pero sabi ng ibang testigo may 300 million doon. Totoo kaya? That's possible, Your Honor. It's possible. Ano yung pinakamalaking pera na hawakan mo? 10 million, Your Honor. Kasi po, nagpapautang ako dyan eh. Sa Building 14, minimum na yung magpasok ko ng 3 to 5 million. Tutubo ako ng 300,000 to 500,000 a day. Tubong 300,000. Yes, Your Honor. So yung 10% ng 30 mil, pwede na pang merienda. Yes, Your Honor. Hindi ka nakahawak ng mahigit 10 million at one time, kahit 50 million, 100 million. Hindi po, Your Honor. In practical na po na magtago ako ng 10 million above. Sundan ko yung sinabi ni Congressman Lacson. Sa tingin ko, kung ako pipili ako ng tao na pwede kong gamitin o point person, baka ikaw ang piliin ko. Kasi magaling ka sumagot, may dating ka, matalino ka. Thank you, Your Honor. So you think influential ka doon sa lobby? Yes, Your Honor. Pinaka-influential ka sa lahat? Not in the sense na makapagpasok ko ng kontrabando, Your Honor. Mas influential si Herbert Colanco, sabi mo kanina? Sa sense na pagpapasok ng bawal, Your Honor. Babanggitin ko yung mga lahat ng posisyon mo mula nung pumasok ka sa Manila City Jail. Yes, Your Honor. O tama o mali lang ha? Overall advisor ka ng Sige-Sige Gang 2001. Yes, Your Honor. Spokesperson ka overall 2004-2005. Yes, Your Honor. Mayor ka sa Dorm 2B 2009. Yes, Your Honor. Commander ka ng Sige-Sige Gang sa Bilibid na 2009. Yes, Your Honor. Presidente ka head ka ng League of Commander. Yes, Your Honor. Head ka ng Presidio nung panahon na si kay Herbert Colanco yung yung kabila, yung carcel. Yes, Your Honor. Afterwards, nag-resign din ako. Chairman ka ng Council of Elders 2013. Elected, yes, Your Honor. Magkaiba pa yon sa League of Commander? Yung Council of Elders po kasi, makikita po natin yan sa Bucors Manual. Yung League of Commanders, nung panahon po yan ni Director Pangilinan, pinalitan namin yung pangalan. Pero ibinalik din po sa Council of Elders. And then recently, nagkasundo po kami na talikuran na yung gang system. Kaya kinreate ko po itong Liga ng mga barangay. At na-elect din po ako as the President ng Liga ng mga barangay. Presidente ka ng Liga? Ng barangay sa Bilibid po, Your Honor. Buti walang konseho doon kasi ex-officio member ng konseho ang President ng Liga. So, ang sinasabi ko lang, yung resume mo talagang napakaganda. Kung ako pipili ng point person, sigurado ikaw pipiliin ko dahil malapit ka sa power. Mukhang ikaw talaga yung pinipiling pinuno eh. Thank you, Your Honor. Sabi ni Noel Martinez, nung lumapit siya noong 2012 para humingi ng multipurpose building, sa'yo daw siya lumapit. Na-approve daw ang proyekto sa Office of the Superintendent at nagpapasalamat siya. Totoo hindi? Yes, Your Honor. Totoo po. So, influential ka nga sa mga opisyal. Meron po akong talent, sir, ng paglatag ng project dyan sa loob. Kasi, sir, nung ipinipresent po yan ni Paring Noel ang tawag ko sa kanya, masyadong extravagant yung plano. Sabi ko, pare, gawa ka na mas simple. Papapirmahan ko. Kaya po napapayag. Noong 2013, na-appoint ka na overall spokesperson ng Maximum. Yes, Your Honor. Si Colanco. Siya lang. Po. Nung 3 to 5 days bago po umalis si Director Ragos. Sabi mo, dapat dapat sa'yo yung presidio. Hindi naman po sa dapat kasi po dahil siya magre-represent sa amin, minabuti kong kausapin noon ng dating direktor na kung pwede, ako po magrepresent doon sa side namin. So, pinayagan ni Ragos. Yes, Your Honor.
Kaya po ako nagbigay ng 100,000. Nagbigay ka ng 100,000. So Yes, nagtataka Your Honor. ako, kung talagang si Herbert Colanco ang pinaka-powerful, hawak na niya yung buong maximum eh. Ba't di siya umapila na bakit mo hahatiin pa sa akin yung kabila, kay JB yung kabila? Afterwards, sir, na-elect po ako na President ng Council of Elders and then umapila siya using his connections. Nahati po ulit, Your Honor. Kaya ako po, Your Honor, additional, kaya ako po masasabing influential si Herbert. Bago po kasi maging leader ka ng Liga ng Barangay o ng Council of Elders, kailangan leader ka muna ng isang gang. Commander ka ng BCJ or commander ka ng komando. O bago ka maging governor, at least dapat mayor ka. Pero si Herbert Colanco, hindi siya mayor, hindi rin siya leader ng kahit na anong gang. Pero gusto niya, overall siya. Pwede pakibasa yung paragraph 42. Sinabi ni SOJ sa akin na inilipat niya sa Bartolina ang mga commander ng mga gang, ngunit ako raw ay may iiwan sa maximum habang iniimbestiga ng insidente. Nakiusap ako sa kanya na baka maaari kaming pagbigyan na huwag nang ilipat sa Bartolina ang mga kasamaan kong mga commander, kapalit ng aming pagtulong sa pagresolba sa nasabing insidente at pagtulong na din ng pagresolba sa ibang problema pa sa Bucor. Sinabi ko rin sa kanya na lalong magagalit sa akin ang aking mga kakosa at kapwa commander kung sila ililipat sa Bartolina at ako lang ang maiiwan. Dahil sa aking pakiusap, pumayag si sekretary at sinabi sa akin na hindi na dapat maulit ang ganyang pangyayari. So nakiusap ka, pumayag yung sekretaryo. Yes, Your Honor. Ba't ikaw yung nakiusap para sa lahat? Hindi pwede si Herbert? Wala po si Herbert on time na yan, Your Honor. Ganito po kasi ang style ni Herbert. Sa overall spokesperson, lalapit siya sa opisina para manghingi ng privilege. Pero every time magkakaproblema at magkakarayot, wala siya sa meeting. Mapunta tayo sa huling yung lagayan na sinasabi mo na talamak sa loob ng Bucor, pati hanggang prison guard. Yes, Your Honor. Sabi mo, pag nagpasok ng droga, hindi kailangan lagyan. Hindi po kailangan magpaalam sa direktor. Yun po ang sabi ko kanina, Your Honor. Maglalagay, Magbabayad. may lagay. Magbabayad po. Kahit ano ipasok. Opo, Your Honor. Kasi may binigay dito si witness Arile, no, last time, na annex, na sulat niya kay President Digong, na binanggit niya yung may ibang prison guard dito eh. Itong Danny Dador, kilala mo ba to? Yes, Your Honor. Sabi niya dito, 7 daw kotse nito, tsaka may mansion sa Leyte. Wala po Wala akong personal knowledge. Yes, Your Honor. Mr. Chairman, I think it is important to this inquiry na maringgan natin din yung testimonya ng mga prison guard. Kasi sa kanila dumadaan, pati yung pagpasok ng mga illegal na kontrabando. Dahil kung talamak na yung korupsyon, pati hanggang prison guard, wala po tayong masosolve dahil mahirap po lagyan ng linaw ang mata ng nagbubulag-bulagan. Mahirap bigyan ng pandinig ang nagbibingi-bingihan at mahirap gisingin na nagtutulog-tulugan. Like, for example, itong binanggit ni Arile na si Danny Dador tsaka si Superintendent Schwarzkopf ba to na binabanggit niya na talagang kumita na ng gusto. Hindi ba natin, dapat yata patawag natin ito, Mr. Chairman? Anyway, we intend to finish this hearing today, no, or tonight, or tomorrow morning, in the wee hours of the morning, no. So, but I assure you that we will continue our hearings. We have a subcommittee on correctional reforms that will conduct continuous hearing on this, no. So, your time is up. I will just So, make a final manifestation. Thank you. meron ka ng prologue, may epilogue pa. Okay lang, Sana naging let's, number point 37 naman ako nung isang araw, wala number 17. Sige, final point. Please. Yes, kaya ko lang po ginawa yung ganun line of questioning dahil gusto kong malaman kung totoo yung sinasabi ng lahat ng testigong pumunta dito na si JB talaga yung astig doon sa lahat. Sabi nga niya na si Herbert ang mas astig sa kanya. Pero tingin ko sa nakita ko yan, at the very least, pares kayong astig. Hindi siya lamang sayo kasi nakakahingi ka rin ng mga pabor eh. And secondly, tulad ng sinabi ko, Mr. Chairman, yung mga prison guard, yung mga dapat mapatawag natin yan kahit sa subsequent committee hearings sa subcommittee. Dahil pag lahat nalalagyan, pati pagbukas at pagsara ng signal jammer, pagpasok ng droga, pagpasok ng cellphone, useless lahat ng gagawin natin batas. Even if we make laws that will provide stricter rules inside penal institutions, define the offenses that are committed because of those rules and provide the penalties thereof, it will be useless if there is corruption. So dapat yan nasikasuhin natin. Thank you.
Thank you for incorporating some of the parts of the report that we will render, and I will ask you for your inputs on our final report. We now recognize Congressman Marcoleta. Nandiyan ba si... Nawala, ayun. Mr. Chairman, mumu na lang po lahat ang natira eh. Yung mga mumu ay para sa dagandingding na lang ito. Anyway, pasensya ka na JB, ikaw lang kasi ang sikat dito. So kahit pa paano, kailangan nating makapaghanap buhay. Ano ha? Ayun nga, ang sabi ng abogado mo nung nakaraan, kay President Duterte ka lamang magsasabi. Yes, Your Honor. Pagkatapos, nahilot ka rin, nakapunta ka rito. Ano ba yung dahilan kung bakit nagbago ang isip mo? Actually, Your Honor, alam ko po nandito ako dahil nasa Pinan ako eh. Yun lang. Ah, Kasi alam mo, tama yung sinabi nung mga tinanong sa'yo kanina, halos ikaw ang pinakasentro ng tanungan dito dahil yung mga nauna sa'yo, talagang ang turo nila ay sa'yo. yes, Your Honor. Naisip mo ba na dahil sa ganon, ay kinakailangan pagbutiin mo yung sagot mo sapagkat maaaring susumahin lahat ang itatanong mo. Lahat ito ay mahantong sa tinatawag nating kredibilidad o kawalan ng kredibilidad sa sinasabi mo. Yes, Your Honor. Kanina sinasabi mo, hindi ka ang pinakasikat, pero sabi nga ni Congressman Maceda, lumilitaw na medyo sikat ka rin. Katulad doon sa paragraph 12, meron kang pinapaliwanag kay Secretary De Lima tungkol doon sa paggiba ng mga kubol. Yes, Your Honor. Pagkatapos, meron kang pinaliwanag sa kanya. Yes, Your Honor. Pagkatapos mo may paliwanag sa kanya, tumakbo siya para personal niyang awatin ng gumigiba nito. Yes, Your Honor. Isipin mo yun, JB. Mapatakbo mo ang Secretary of Justice Totoo para po sa yun, Your mismong umawat sa gumigiba. Ano yung pinaliwanag mo? Tinanong ko po si Secretary De Lima kasi ang tanong niya po sa akin, JB, bakit kailangan may kubol dyan? Sabi ko, ma'am, may sobrang oras pa po ba kayo? Pwede po ba akong magkwento? Sabi ko, 3 to 4 decades ago, ang maximum security compound, hindi po pinapapasok ang mga bisitang dalaw na babae, partikular ang mga asawa. So meron pong isang maliit na facility or visiting area wherein doon mo lang makakayakap or makakausap yung dalaw mo. Sabi ko pinayagan ng konti, nagluwag ng konti, na pwede silang mag-love making doon sa ilalim ng lamesa at magtabing lang ng kumot. At dahil nga po sa dalagang Pilipina, naawa po siguro ang pamunuan ng Bureau of Corrections, pinayagan ng pumasok sa loob. Yan din po ang naging dahilan kung bakit natigil po yung riot dyan sa loob, yung madalas na patayan dyan sa Bilibid. Of course, kailangan po ng privacy, gumawa po ng kwarto. Sabi ko, nung pumasok po yung mga kwarto na yan at nagdatingan itong mga negosyanteng Pilipino at Chinese, umabot na po sa point na nagkaroon ng luxurious kubol. Ngayon po tuwing Saturday, mayroon po kaming stay-in or overnight stay na tinatawag. Pinawawasak niyo po ngayon lahat ng kubol. Tinuturing po namin bahay yan na pananintilian namin sa loob ng 20 taon. Ito lang po ay sasagot namin sa dalaw namin. Pagdating nila, sasabihin lang namin na kayo ang nagpawasak. Sa mga tweet, JB, sa sinasabi mo, nang dahil lamang sa pangangailangan sa lugar para magtalik ang mag-asamang dumadalaw, yun lamang nagkapagpaantig ng damdamin ni Secretary De Lima para personal siyang tumakbo at pigilin yung gumigiba ng kubol. Hindi ba ganun sinasabi mo? Yes, Your Honor. Nandiyan po si Attorney Acosta noong time na yun at saka si Congressman Pariñas. Kaya nga malakas ka talaga sapagkat napatakbo mo siya. Pero At siya yan po mismo yung, ang pumigil, di Your ba? Honor, yan po yung first time na nagkausap kami. Doon sa paragraph 19, JB, merong nag-wrong sense sa'yo. Yes, Your Honor. Hindi mo ba naisip na napakagandang pagkakataon yun kapag na-save mo yun, maaari mong magamit yun sa iba't ibang pagkakataon. Ito ay katunayan. Isang kung tawagin ng mga abogado, object evidence yun eh. Yes, Your Hindi mo Honor. naisip na napaka-importante nun para i-save mo, ba't hindi mo sinave? Sir, hindi ko po iniisip na aabot ako sa Congress sa panahon na to eh. Hindi mo naisip na aabot ka sa Congress. Yes, Your Honor. Pero meron kang anticipation kasi may sinabi na rin sa iyo isang tesoro na nag-email sa iyo. Darating ang araw, maging makinang ka sa ginto at mas matibay ka sa riles. Di Gusto ba? ko nga po siyang makausap at gusto ko linawin kung anong ibig niyang sabihin sa Kaya dulo. nga, may mga pagkakataong may nagsasabi sa iyo ganun, natatandaan mo. Pero itong hindi mo na-save yung sweetie. The same, sir, na hindi ko rin po na-save yung text ni Tesoro sa akin. Si dating Secretary De Lima, dating SOJ, ay Bicolana, di ba? Yung mga Yes, Your Bicolana Honor. may pagka-sweet eh. Pag sinabi bang sweetie, masyado ka naman natang mapag-isip ng JB.